Magandang hapon po, Elijah Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chabot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation. Parang binaliktad lang po na partas, na ibig sabihin daw po ay provincial governor. For context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti nyo. 10 years daw. Nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Eh, wala pang isang taon na billion na. 10 years. So, ibig sabihin maraming project yan. Kung totoo man yan. Inaamin ko sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project na sa trap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Balikan ko lang po yung yung mention kanina ng mga kabataan talaga, yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kung baga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng justisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magano muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, magkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa mga kabataan pag-ganyan. So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, magkita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. Sir, karamihan kasi sa kanila, hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Alaga na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasinungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo. Tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocos Sur? From the poorest to the big richest now in the country. Bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocos Sur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balad nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko, ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congress woman, kinuntra ko, pupunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin pupunto ang kapatid nyo?
Huwag yung iboto, dahil kung iboto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban. Kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, mga sige, pero bayaran mo, hindi ka luputo. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam-alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ang tao, nababayaran ng tao. Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon. Mike Biagoy from RMN DZXL. Gusto lang mabalikan kung ano ho ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban dati sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, dun sa Papayta nga sila tubig. Governor, dun sa binanggit niyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit niyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. So, kayo na ako nagbibita, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinedemanda ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Go, handa na rin ho ba kayo na pangit since ngayon din nagsasalita na rin about sa flood control project. Handa na rin ho ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Anong kaya ko, pwedeng lahat na ng mga katiwalaan, ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya niyo na rin pong itong ibunyag? Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di ba umakyat sa Busman? Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justice natin. Thank you. Gov, good afternoon. Chopel Pereño po from DWIZ. Gov, naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, ang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, na point. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yun. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat pagbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, lugar kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi doon, hindi ako.
Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan yan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, may investigasyon. Nagpalit pa naman ng jury to committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talagang na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji? Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Kaya karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, meron po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korap, gusto po namin malaman from you, sino po yung tinutukoy niyong korap, sir? Thank you. Kaya kakwa kanina, hindi na handa itong gobyerno nito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamumuna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Gwen Latozo from CIG. Sir, yung panawagan po ng mga sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon na mahahanap? Kung may delikadesa sila, sila na mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government. Mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin, marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayong brain drain di ba? Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga matutulong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo, no? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol nga po dito. Aware naman po tayo na bawal po maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede po ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na
may umarangkadang ganitong issue? Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ay mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin, conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire north. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Inispangin lang ni Harris Tonil yung buto ng Virginia Tobacco, that's the main ingredient of cigarette. Pero So, how ako ang pinakamalaki trader nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan pataasin mo ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm nyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng Satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Kailan po? Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pesto eh. Eh, negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano na hindi ko rin po. Namimigay ko ng pera. Ano ibibigay ko kung di ako naghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin doon. Kung hindi kami interest ko, meron sarili sila, ganun din. Kung may sarili silang construction. Okay. Sige po, thank you. Hello, good afternoon. Gov, Nochigakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, bulag siya dito o wala siya nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Sino? PBBM. BBM. Eh kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Ano pa siyang presidente kung di niya alam? Siya ang unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment niyo po dito? Lahat ng administrasyon may corruption. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibitangan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hinintulan niya. Kung delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. Ituloy-tuloy niya eh. 3 taon na, saka na niya papansinin. Anong kwentang presidente yan? Hindi niya alam. Hindi dapat maging presidente kung hindi niya alam ang nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gov, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about dun sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly.
Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Mas marami doon kaysa dito. One last question na po. Hello po, go. Hello? Hello? Yan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-a-attend po ako ng mga Senate hearings na susubaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po, nasa construction kami noong araw pa. Mahirap kumuha ng building yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpupunta sa kanila, may nagbibigay. Mali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings? Itong mag-asawang diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan nga, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya di dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Go! Kami na magtatanong, Go! Oh, kami na. Last question, Go. Last time. Can we have the microphone? Go! Lapitan na kita. Para malinawan, Go.